Nilita namin sa inyo tungkol sa maraming pagawaan ng sorbete sa lungsod ng Manila. Ngayon namang gabi, binisita rin ng mga taga Manila Sanitation Department ang isang lugar kung saan pinoproseso ang mga daing at tinapa. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan pero ang mga isda na nadatna namin nasa sahig katabi ng mga basura. Nakatutok si Connie Sison. Mapaalmusal, tanghalian o hapunan, tiyak napaparami ang kain ng ilan sa atin kapag daing at tinapang isda ang nakahain. Pero para sa ilang kababayan nating taga-Tondo, di lang ito ulam, kundi hanap buhay na rin. Pero teka, ano itong nakuhanan ng aming kamera sa isa sa mga pagawaan ng daing at tinapa sa Bangkusay, Tondo? Ang mga naglilinis ng isda sa kalsada na Kabalandra. At ang mga isdang nahugasan na, sa sahig lang inilalaga. Maging ang drum na ginagamit sa pagpapakulo ng isda, kinakalawang na. Huling-huli rin ang tinderang ito na habang nakabantay sa kanyang mga paninda, panay naman ang hawak sa kanyang alagang aso. Dahil sa video na aming nakuhanan, agad ininspeksyon ng Manila Sanitation Department ang paggawaan ng daing at tinapa sa Bangkusay, Tondo. Pagpasok pa lamang sa isang eskinita, nahuli na ang mga trabahador na walang damit pang itaas at naninigarilyo. Ang isa namang ito, halos sinakop na ng mga isda ang bungad ng eskinita. Kasi kinalamba lang yung lahat sa kali. Nakakala tayo sa kalsada. Sa kali lahat ng mga ano nyo, ma'am. Dapat hindi tayo ganyan, ma'am, ha? May permit ba tayo sa pagproseso ng ng daingan natin, ma'am? Ayun, ma'am. Kailangan natin pakuhanin kayo ng business permit namin, ma'am. Ang naging problema rito, ma'am, yung mga kalat natin, mga waste natin. At the same time, huwag tayo sa kali. Napansin din ng inspektor ng ilang mga isdang nasa sahig, basura at mga batsyang gamit sa paglalaba ang katabi. Talaga, asan ba supply po na rito, ma'am? Iniigib nyo lang ba yan? Naku, pay tayo. Tapos the same time, mga tao nila, pakuha natin ng mga health certificate at business permit. Nabibigyan na sila ng ilang araw para i-comply lahat yan. Ininspeksyon din ng Sanitation Department ang madilim at maliit na bodega kung saan inihahanda ang mga isda. Pero maging dito, sa sahig din nakalagak ang mga paninda. Ang kisame, inaagiw at may mga upos pa ng sigarilyo sa paligid. Tayo mga medyo madumi yung lugar natin. Palinis lang ho tayo. After nung operasyon nyo, linis agad tayo, ma'am. Kasi linis, tas hanggang sabunin nyo. Kasi yung mga insekto, nakaka-attract ng insekto yan eh. Papaayos na po yung ng bawal. Samantala, ang mga isda namang ito na pauusukan pa lamang, di rin pumasa sa inspeksyon. Katabilang kasi ng mga ito ang mga gomang gagawin daw doormat. Yung tatay para sa po yung mga... Doormat yan. Ito. Bakit po Yung sa paa. Bakit po nakadikit po sa mga pagkain eh, madumi po? Ay, hindi yun, nilagay lang dyan yan. Oo nga po. Ay, kasi nga, sabi may nanguhuli raw, kaya pinasok siya. Nasa labas kanina. Siyempre, mahuli, di ba? Nandyan nga sa labas, siyempre. Ayon sa Presidential Decree number 856, importanteng may kaukulang sanitary permit ang mga nagbebenta ng pagkain upang masigurong malinis ang mga produkto. Para sa kapakanan ng lahat, napagkasunduan na lamang na pulungin ang mga nagnenegosyo ng daing at tinapa. Papatawag ako ng meeting sa kanila. Sa isa, kakausapin natin sa barangay, gagawa tayo ng meeting, gagawa kami ng seminar, malaman ng mga naggagawa ng daing kung paano yung tamang proseso, tsaka paano nila mapapanatili Malinis. Sa huli, tamang paggabay umano ang kailangan ng mga nagdadaing at gumagawa ng tinapa upang maituloy ang kanilang kabuhayan. Magbibigay kami ng seminar sa kanila, paano yung tamang pag-food handling nila. Ganoon lang naman. Iba-iba yun, pati sa facility, bibigay na rin namin sa kanila para sa kapakanan na rin ng mga mamimili natin, mga consumer natin. Ayusin ko po yung tulad mo sinabi na susunod ako doon sa tuntunin na mapupit. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Sa Taytay sa Rizal, isang tindahan ng mga kasangkapan ang nasunog kaninang madaling araw. Patay ang isang trabahador nang matrap ito sa loob. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kuwang ito ng news scooper na si John Liu Neal Magbuhos, kitang-kita ang malakas na apoy na tumupok sa isang furniture shop sa Taytay Rizal dakong alas 4:30 ng umaga. Isang newspaper delivery man si Magbuhos na napadaan sa lugar nang mangyari ang sunog. Halos maging pula ang itim na kalangitan sa lakas ng apoy. Isang trabahador na kinilalang si Alvin Lorenzana ang naipit sa loob ng nasusunog na tindahan at hindi na naisalba. Hindi po lang yun napansin na. Nagmamadali na po siya dahil sa laki po daw ng apoy. Nagmadali po daw siya lumabas. Hindi nila na-check na kung mayroon pang naiwan sa loob. Nakuha ng mga bombero ang mga labi ni Lorenzana malapit sa lugar kung saan dating nakatayo ang sleeping area ng mga trabahador ng tindahan.
3 trabahador pa ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Sa ngayon po, under investigation pa po yung fire incident na po natin. Ilang oras matapos maideklarang fire out, mga nangitim na bakal at yuping yero na lamang ang natira sa malaking furniture shop. Hinahakot at tinitimbang ng mga mangangalakal ang mga frame ng mga kama at upuan. Sinubukan namin kausapin ang may-ari ng tindahan pero tumanggi itong humarap sa kamera. Namataan din namin ang 2 sa 3 trabahador na nasugatan sa sunog. Sinagot daw ng may-ari ng tindahan ang kanilang pagpapagabot, pati na rin ang pagpapalibing ng nasawi nilang kasamahan. Kwento ni Armando Falcon na nalapnos ang balikat sa sunog, nagising na lang sila na malakas na ang sunog. Sinubukan ba nilang isalba si Lorenzana pero masyado na raw malakas ang apoy. Hindi po nakalabas kasi yung mismo nag-umpisa tayo nga po sa tulugan niya natrap ng gusto. Hindi na namin sinisigaw-sigawan nga namin para makalabas, wala Tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga bumbero sa naging sanhi ng apoy. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa lungsod ng Mandaluyong, 2 tao ang sugatan sa banggaan ng 2 kotse kaninang madaling araw. Ang itinuturong dahilan ng aksidente, isang truck na lumihis daw sa kanyang linya. Si Jay Sabale, naka-Alerto 24. Nagmistulang ni Uping Lata ang kotseng ito matapos tumalsik na mahigit 20 metro at wasakin ang bakal na see-through fence ng MMDA bago tuluyang lumanding sa sidewalk sa bahagi ng EDSA Pioneer northbound Mandaluyong pasado 2:00 sa madaling araw. Ang driver nito maswerteng di man lang nagalusan. Basag ang mga salamin nito habang nagkalat naman sa semento ang tumulong gasolina ng sasakyan. Nasa kalahati na yung malaking truck. Biglang kumanan. Kaya ako naitabi ko. Not knowing na meron ding kasun kami. Kaya yun na lang naalala ko. Natumbok daw ng isang luxury car ang likod ng kanyang sasakyan kaya ito tuluyang tumalsik sa sidewalk. Wasak ang harapan at basag din ang windshield ng luxury car. Bahagyaring nasaktan ng driver ng luxury car na tumangging pangalanan ng abogado nito. My client's in the hospital, is being checked for his condition. I think also the female occupant of the other car in the hospital. So far, things have been settled amicably. Nagkaayos man ang dalawa, mayroon pa rin silang pananagutan. Kung mayroon man reklamo ang MMDA laban sa kanila, pwede rin naman i-settled. Pwede po sila kasuhan ng reckless imprudence ng MMDA regarding doon sa property na damage nila. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Balik normal na ang operasyon sa Iloilo Airport matapos maisaayos ang problema sa kuryente. Pero kagabi, libu-libong pasahero ang naperwisyo dahil sa nangyaring brownout sa paliparan. Nakatutok si Carol Velahio ng GMA Iloilo. Ganito ang kalagayan ng Iloilo International Airport kagabi, balot sa dilim ang buong paliparan. Ayon sa pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nasunog ang UPS o Uninterruptible Power Supply ng paliparan pasado 4:00 ng hapon. Isa raw sa dahilan. Ang initial report sa atin ng ating mga technical personnel is that because masyadong mainit kahapon, malaki ang load natin at nag-overload ang UPS ang batteries ng UPS natin. Kaya ang mga pasahero galit sa perwisyong dulot ng total blackout. Kulang daw sa kahandaan ng mga airport staff. Ikinadismaya rin nila ang di-agarang pag-abiso sa kanila ng airline companies sa kanselasyon ng flights. Kaya naman libu-libong pasahero ang stranded. Sana kung meron silang announcement, ilagay nila doon in written form. Maganda airport natin, bakit walang genset? Kaninang umaga, balik normal na ang operasyon ng paliparan. Bandang 4:00 daw ng madaling araw nang maibalik ang kuryente sa airport. Nagpangayo kita sa pasaylo sa ganun niya naapektuhan sa din niya unfortunate incident kahapon. Pero rest assured ang inyong airport management magalantaw sang kosang kining insidente kag tinguha nga ma-improve ang ato yung serbisyo. Humingi naman ang paumanhin ng airport management sa mga naperwisyong pasahero kahapon. Isolated case raw ang nangyari at asahan umano ng mga pasaherong hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Mula dito sa Iloilo, Carol Velahio, Nakatutok, 24 oras. Tumahas daw ang tinatawag na network o kabuuang yaman ni Pangulong Nonoy Aquino noong taong 2011-2011. Base po yan sa inihayan niyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Paliwanag ng Pangulo,
Bahagi raw iyon ng natanggap niyang mana mula sa kanyang mga magulang. Nakatutok si Teresa Andrada. Si Pangulong Noynoy Aquino na ang solong nagmamay-ari ng tirahan ng mga Aquino sa Times Street sa Quezon City. Sa kanyang pagbisita sa Bato, Catanduanes kanina, sinabi ng Pangulo na nagdesisyon ng kanyang mga kapatid na ibigay sa kanya ang kanilang share sa tirahan. Kaya ang resulta, mas tumaas raw ang kanyang net worth para sa taong 2011. My sisters have decided to bequeath their portions to me also. So whereas last year I owned parang a portion, our share 1 out of 5. Ngayon parang 5/5 or entirely is my property and my responsibility. Bukod dyan, natanggap na rin daw ng Pangulo ang bahagi ng kanyang mana mula sa kanyang mga magulang noong nakaraang taon. Di binanggit ng Pangulo kung magkano ang kanyang kabuuang net worth. Pero nakadisclose naman daw lahat ito sa kanyang na-file na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong April 24. Medyo may parang binayaran lahat ng inheritance taxes, yung hinati-hati sa aming magkakapatid. That will show an increase in the net worth. Nabanggit ito ng Pangulo habang nasa Catanduanes para pasinayanan ng upgraded weather radar station ng Pag-asa. Sa papalapit daw kasing panahon ng tag-ulan, iba yung pagbabantay na ang kailangan para maiwasan ang disgrasyang dumara. Ang upgraded radar station kaya na raw sukatin ng rainfall o buhos ng ulan kada oras. Maging ang lakas ng bagyo at direksyong tatahakin sa loob daw ng 72 hours o 3 araw bago tumama ang weather disturbance. Almost 95% ng lahat ng bagyo coming from Pacific Ocean ay makikita dito. Now this can cover the whole Bicol region, including Masbate and part of Samar. Sa Legazpi City, naghahanda na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management sa pagpasok ng tag-ulan. Nagsagawa ang PDRRMC ng workshop on disaster preparedness kung paano nila naabot ang zero casualty tuwing may kalamidad. Ibinida rin sa workshop ang bahay na gawa sa styrofoam na umano'y typhoon-proof. Mula dito sa Virac, Catanduanes, Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Nagsagawa